social ng ano namin, no? Heater, no? Yung kapitbahay namin, sabi niya, ano yan? Heater, hindi yan mababasag. Hindi, te. Kasi nga, tingnan mo, ano siya, parang maano kang gamitin kasi baka mabasag pa. Sarap ng kape, guys. Perfect. Guys, tingnan yung bungot ko, guys. Pasensya na kayo, guys, kasi 1 week na hindi ako naka-shave. Tapos, ayan, hindi pa ako nagano kasi tanghali na ako gumising. Tapos big live agad, tapos kagabi 2 AM na ako natulog. So, pasensya na kayo, medyo ngarag. Hi! Hi, Bella! Yung anak ko, guys, nandun sa pinto. Pakaway-kaway. Kanina yan kumaway-kaway. Nung nilagyan ko na ng video na hinto. Hi! So umuulan ngayon, guys. Ito yung weather na gustong-gusto ko talaga, guys. Ito yung weather na gustong-gusto ko. Itong maulan, tapos ang sarap magkape. And ito yung mga weather na gustong-gusto ko, guys. Kaya gusto ko talaga dito sa probinsya kasi na-experience ko ng mga ganitong weather. Kasi sa city, hindi ko to ma-experience kasi alam mo, pag nasa city ka, nasa loob ako ng mall, tuwing umulan, nasa loob ako ng mall, tapos paglabas ko, yung kalsada baha na, especially sa Cebu, yung sa Colon, baha na, tapos yung mga bata yung traffic na, tapos dami ng tao na stranded, tapos yung mga bata palangoy-langoy pa sa baha, ganun doon sa Cebu City. Pero not all part of Cebu City, ha. Mayroon ding sa Colon mayroon din sa Mandaue area, tapos sa Colon, mostly sa Colon ko talaga nakikita yan. Pero sa some part of Cebu City hindi naman ganun ka baha, wala namang baha. So may part lang talaga sa Cebu City na yung sa Colon banda, may part doon na nababaha dahil sa puno na yung drainage. Tapos sa Mandaue bandang ano ba yan, wireless ata yan or something papuntang wireless ata yan, yung sa may Inodata ata yan, dyan banda, grabe dyan pag naabutan ka dyan ng ulan, nako, talagang lalangoy talaga yung sasakyan mo. So here naman sa probinsya, na-miss ko kasi yung mga ganito kasi naalala ko pa every time na uulan, naalala ko yung kabataan ko. Tapos alam mo, sa probinsya kami, guys, yung bata pa ako, ito yung mga na-miss ko talaga. Every time na uulan, guys, matutulog kami. Tapos yung namin, higaan namin is pangalan nun, yung kawayan ba, yung side namin is kawayan, napakalamig. Tapos yung banig, alam niyo yung banig, familiar ka sa banig yung gamit namin doon, wala kaming foam. Tapos nakakumot ka, nakaganon, sobrang ginawa, parang ang sarap balikan. Tapos yun yung mga naalala ko dito every time na umulan. Kaya my favorite weather talaga. I know maraming mag-disagree kasi pag ulan hindi sila makaka-work, hindi sila makakano, pero ako nandito ako sa probinsya, wala namang akong trabaho. So gusto ko talaga yan. Even before, gusto ko talaga ang ulan na weather kasi napi-feel ko yung nare-remember ko yung kabataan ko kasi ganyan kami before. Ang sarap balikan, no. Tuwing umulan naalala ko siya. So dito naman sa probinsya, guys, ayan, isa sa mga, baka magtanong kayo, guys, kasi mayroong mga nagtanong din sa akin ito before, bakit bakit nagtambay ako dito sa probinsya? Kasi nung namatay yung parents ko, guys, I realize life is too short talaga. So especially yung father ko, kasi siya yung unang namatay. Naalala ko talaga lahat, guys, yung mga memories. Parang kahapon lang yun mga memories ko sa kabataan ko. Parang kahapon lang, parang mga ganun. Tapos sabi ko, ang lang pala, ang short lang pala talaga ng buhay. So yung edad ko mataas na, pero feel ko dami ko nang na-experience sa buhay. Tapos yung ganun, pero nung namatay sila, parang kahapon lang pala. So sabi ko, sayang yung mga days na hindi ko sila nakasama, parang ganun ba. So kaya I decided to resign sa job ko and find online job. Nag real estate. Tapos
nag-realistic ako, tapos after nag-vlogging din ako kung ano-ano lang mga sideline na pinasukan ko just for me to earn income. Tapos yung purpose ko talaga is guys is to earn income while nasa ako, malapit ako sa anak ko, kapiling ko yung mga anak ko everyday. Kasi that time nung nagtrabaho pa ako guys, yung trabaho ko kasi is more on travel, so nagta-travel ako to Iloilo, to Bacolod, Magete, Bohol, saan pa yan, Samar, Cagayan, Davao, yan yung Jensan, yung tina-travel ko, yung mga malls pinupuntahan ko yan. Tacloban, which is malapit pa akong maano sa Yolanda before. So yun yung trabaho ko, kaya sometimes mayroon din akong isang buwan ako sa Manila sa nagti-training, lalo na pag January guys, nandun kami, nagpo-posting kami kasi ako yung head ng sa Visayas Mindanao region, sa Visayas Mindanao area. Tapos akin under ko sila, so ako yung nagpo-posting, nagre-report kung magkano yung budget, ganun, magkano yung need kong tao for the whole year, tapos lagay ng backup. Ganun yung trabaho ko. Mostly wala talaga ako sa bahay. So darating ako sa bahay mga 12, kasi that time nagsa-sideline din ako ng networking before. Alam mo, hindi ako kumita sa networking. Gumastos lang ako pero hindi ako kumita. Kaya pasensya na po, negative talaga ako sa networking na, kasi ang dami ko ng networking na nasalihan because nung unang networking hindi na parang nagloko yung upline, nawala yung mga ganun, may mga story. Though hindi lahat, kasi marami namang nag-successful sa networking, pero yung experience ko, medyo palagi kasi ako naluloko. Palagi kami naluloko ng team ko, tapos which is ako, may tao talaga ako. So gabi na ako umuwi sa bahay. Tapos gabi ko na nakakapiling yung yung tulog na yung mga anak ko, kasi sabi yung anak ko si Blake pa that time tulog na. Tapos ayun, sobrang hirap guys ng situation na hindi mo nakikita yung anak mo, na yung paglaki niya, magugulat ka na malaki na pala yung anak ko, tapos wala kang memories ng kabataan niya, hindi mo na-enjoy yung kabataan niya. So kaya I resign, and then I find a new source of income. Ayun, nandito ako sa probinsya, and ayun, until now, since 2015 hindi na ako nagtrabaho. Until now, 2024 wala na ako trabaho, online na lang. Pero hindi lang ako yung kumakayod, kasi nung time na 2019 after pandemic, nag-vlogging ako, doon lumakas din yung kita ko bago that time, nakapagpatay kami ng bahay dito. So nung na-demonetize yung first channel ko, nawalan ako ng income. So mga 1 month siguro, mga 1 year siguro almost, yung asawa ko yung provide. So good thing, pero may mga income ako sa Popo, nagpupupo ako that time. Ngayon 17 live streaming ako. So ganon yung may income pa rin ako, konti-konti na lang, pero hindi talaga siya like before. Maybe natatakot ako before na mag-resign due to baka hindi ko kaya mabuhay, kasi may pamilya ako, baka hindi namin kaya mabuhay nang wala akong trabaho. Sana kukuha ng pera, pero God will provide talaga guys. Talagang lang talaga, nabubuhay nga. Kasi sinabi sa akin ng colleagues ko dati, sabi niya, wag kang matakot, kasi nabuhay nga yung mga nasa lansangan lang. Paano pa kaya na ikaw may talent, may pangalan ito, strategy sa ang term ba, ganyan ba? Paano pa kaya pag ikaw ganyan? So mas mabuhay ka talaga. So imaginein mo na lang yung mga nasa lansangan, mga walang mga bahay, natutulog sa nabuhay nga yan sa may mga iba dyan, may mga anak ba, nabuhay nga yan. So ikaw pa, wag kang matakot, mga ganun ba. So nag-resign talaga ako, sinuportahan ako ng ng mga colleagues ko. Tapos ayun, until now, pa naman kami, connected pa naman kami. Tapos na-miss ko din yung time na part na nagta-travel ako, kasi kung that time nagta-travel ako at saka nagba-vlog ako, siguro marami akong content, kasi palagi ako nagta-travel every week talaga. Nasa ibang ibang bayan, ibang municipality like Bohol or Tacloban, nandun ako, Iloilo, Bacolod, pumupunta ako ng mga ganyan.
Then travel. Yung Basilan lang talaga hindi ko talaga pinuntahan at saka yung Marawi. Hindi ko pa talaga napuntahan kasi nga takot ako diyan. Tapos Sulu, hindi ko pa rin napuntahan. May time pa nga na nagkagulo yung Sulu. Tapos sabi ng ano, "Sir, paano kami sir? Hindi kami makalabas sa ano namin. Tapos close yung mga store. Hindi kami makalabas sa boarding house namin. Paano yan? Yung sahod namin saan naman kukunin?" Problema talaga ako noon, guys, kasi mga tao ko talaga. Ewan ko. Hindi ko ma-provide ng pera, tapos nahawa ako pa. Sa Tacloban naman, nung nag-Yolanda, pumunta talaga ako ng Tacloban 1 week after ng ano. Tapos na-experience ko pa doon yung makikita ko pa yung naglilinis pa sila ng daan, maraming. Alam niyo guys, yung sa Tacloban, yung street puno ng kahoy. Talagang lampas sa bahay yung kahoy, tapos yun kaya natagalan. Kinukuha yung kahoy. Sa ilalim ng kahoy mayroong mga kahoy at yero, mayroong mga tao na nandun sa lalim kaya namamatay. Tapos ginagano ng mga nagkuha, ginagano, tapos sinisilid sa ganun lang ba, parang hindi sila nandidiri. Tapos sinisilid sa maitim na ang tawag doon, maitim na, tapos nahagis sa dump truck, ganun lang talaga. Tapos hindi talaga ako nagutom that time kasi nga nakita ko talaga yung mga balat-balat ng tao ko naiwan pa sa sahig. Naiwan pa sa semento ng kalsada. So hindi ako nagutom. Tapos sinamahan ako ng mga tao ko. Shout out to Remal Calves. Thank you so much sa yung nasa Ormoc ko. Though hindi siya nakasama, pero may mga tao ako from Samar. Sinundo ako doon sa Tacloban kasi nga delikado nga daw, sabi niya. Tapos may dala akong pera that time para sa kanila. Binigyan sila ng company ng 10,000 each yung mga binigay sa kanila. So yun, malaking tulong talaga sa kanila. Tapos alam niyo ba doon, tinapay, ganoon ang kinakain ko doon, tinapay. Tapos mga tao, alam mo mga niluluting doon, binibenta lang, tapos binibenta lang naman ng mga niluting, mahal. Ang mahal. Kaya yun guys, ang dami kong experience, munti pa akong maano sa Tacloban, ma-experience ang plane crash. Kaya natakot ako, baka mamatay ako early, tapos hindi pa ako ready. Kasi malit pa nga yung anak ko, tapos gusto ko pang makitang mag-asawa, magkaapo, ganun ba. So yun, mag-asawa yung anak ko, tapos magkaapo, ganun ba yung mga iniisip ko. So kaya nag-resign, nandito ako ngayon sa probinsya. And ayun, bantay tindahan kasi nga walang ibang maasahan sa tindahan kasi yung mga bata pa yung mga anak. Tapos yung asawa ko always wala sa bahay kasi yung trabaho niya is more on naghatid sa bata, nagpipick up. Tapos yung trabaho niya is more on kukolekta ng mga payment sa mga insurance kasi something yung trabaho nila. Tapos ako, hindi din ako pwedeng umalis kasi nga ang focus on my streaming kasi nagsusupport din ako. So mas gusto ko rin sa tindahan ako kasi nagsusupport din ako sa mga streamer sa 17 Live. So yun, that's why ngayon kasi umulan, medyo yung connection, tapos nag-vlog na lang muna ako. So pasensya na guys kasi ito muna yung content natin. Though kahapon nag-upload ako ng content, kung hindi nyo pa yung nakita, please watch it guys. And ayan, maulan dito, sobrang ganda ng panahon. And ako ngayon, sarap magkape. Ito yung mga weather na talagang nami-miss ko talaga nung bata pa ako. So alam nyo guys, malalaman nyo din yan pag yung mga bata pa ngayon, maano nyo din yan pagdating ng panahon, pag nasa exact age na kayo na parang alam nyo, ganyan talaga yung buhay. Yung nasa 20s ka pa, parang hindi mo iniisip na pero nung nag-30s na ako, na-appreciate ko yung value ng buhay. Tapos yung na-appreciate ko yung before, lalo na yung nawala yung parents ko, na-appreciate ko talaga yung lahat yung value ng time. So ayan, thank you so much everyone. See you next vlog. Bye bye.